Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanabuguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Juan Kapitulo 1, versikulo 11 hanggang 28. At sa tagpong ito, mayroong mga paring Hudyo at mga Libita ang dumating kung saan nagbibinyag si Juan Bautista. At siya ay tinanong kung siya ang Mesiyas o ang Kristo. At sinabi ni Juan Bautista na hindi siya ang Kristo. Siya raw ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. At tinanong muli siya ng mga Pariseyo kung bakit siya nagbabautismo, gayong hindi naman siya ang Kristo. At sumagot si Juan, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Darating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. At itong huling pangungusap ay may malalim na kahulugan. Ang hindi pagkalag ng sintas ng sandalyas. Sapagkat kung ating babasahin din sa Ebanghelyo ni San Juan sa 3 kabanata, muli si Juan Bautista ay nagpahayag na hindi siya ang Kristo. At pagkatapos nito, sinabi niya na siya lamang ang sugo o ang kaibigan ng lalaking ikakasal. Kaya sinabi niya, sa isang kasalan, ang babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay o ang kaibigan ng lalaking ikakasal na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon. At binibigyan diin ni Juan Bautista na siya lamang ay ang kaibigan ng lalaking ikakasal, ang abay, ang tinatawag nating best man. At siya ay nagagalak sapagkat narinig niya na ang tinig ng lalaking ikakasal at walang iba kung hindi si Hesukristo. Kaya nga, ang ibig sabihin ng hindi karapat-dapat si Juan Bautistang magkalag ng sintas ng sandalyas ng lalaking ikakasal nang dumarating na Mesiyas na ang ating Panginoong Hesukristo ay sapagkat itong salitang ito ay nakaugat sa malalim na tradisyon ng mga Hudyo. Kapag binasa natin sa Lumang Tipan sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 25, doon ay nakatala na kapag ang isang lalaking asawa ay namatay at naiwan ng babaeng byuda, katungkulan ng kapatid ng lalaking namatay o ang bayaw na pakasalan ang byuda. Ang tawag dito ay levirate law. At kung tatanggihan ng bayaw o ng kapatid ng lalaking namatay ang kanyang tungkulin na pakasalan ng byuda, isang ritual ang ginagawa ng mga Israelita. Kinakalag ang sandalyas ng taong ito. At kung makatagpo sila ng karapat-dapat na umangkin o magpakasal sa byuda, doon ay iaabot ang sandalyas na ito. At makikita natin din ito sa aklat ni Ruth sa 4 na kabanata. Sapagkat ang kasaysayan ay nais ng pakasalan ni Boaz si Ruth. Ngunit may isang kamag-anak na mas malapit sa napangasawa ni Ruth, ang dating asawa na namatay, at siya ang may katungkulang kunin at pakasalan si Ruth. At mababasa natin sa tagpong ito sa aklat ni Ruth
na tinanggihan din ng lalaking nararapat magpakasal kay Ruth ang dapat na katungkulan para sa kanya. Kaya nga sa tagpong iyon ay kinalag niya ang sandalyas at ito ay ipinasa kay Boaz. Kaya simula sa araw na yun ay nagsama at nagpakasal si Boaz at si Ruth. Napakagandang tradisyon sa Biblia. Ang ibig sabihin ng pagkakalag ng sandalyas ay pagkuha ng responsibilidad bilang asawa. At ito ang ayaw gawin ni Juan Bautista sa ebanghelyo natin ngayon. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat na magkalag lamang ng sintas ng kanyang sandalyas, sapagkat ang lalaking ikakasal ay hindi ako. Sinabi ni Juan Bautista kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga napakagandang ebanghelyo para sa atin ngayon sa panahon ng Kapaskuhan. Ating nasasaksihan na si Kristo ay isinilang sa daigdig, naging kaisa ng sangkatauhan, naging isang laman ng tao. Kung paanong ang babae at lalaki sa sakramento ng kasal ay nagiging isang laman, isang katawan, gayon ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, nakiisa sa atin. At sa bawat kasal, sa likod nito ay malalim na pag-ibig ng dalawang ikinakasal. Kaya nga sa ebanghelyong ito ating pagninilayan ang dahilan kung bakit naging isang katawan si Hesukristo sa sangkatauhan, sapagkat dahilan sa malalim na pag-ibig ng Diyos sa atin. At kung makikita natin sa ebanghelyo pa rin ni San Juan, sa 19 na kapitulo, makikita natin doon si Jesus na nakapako sa krus. At nung siya ay nalagutan ng hininga, isang sundalo ang inulos ng sibat ang kanyang tagiliran. At mula sa kanyang tagiliran ay dumaloy ang tubig at dugo. Sa lumang tipan, mababasa natin sa aklat ng Genesis na noong sinabi ng Diyos na hindi karapat-dapat na maging isa ang lalaki, pinatulog niya si Adan at binuksan ang tadyang, binuksan ang tagiliran at kumuha ng buto sa tadyang, at ito ang ginawang babae. At ito ay isang pag-alingaw-ngaw o pag-aninag sa nangyari sa krus. Ang bagong Adan, ang ating Panginoong Hesukristo, ay natulog sa krus sa kamatayan, nabuksan ang kanyang tagiliran at doon lumabas ang tubig at dugo, simbolo ng mga sakramento ng simbahan. At napakagandang pagnilayan sapagkat naganap ang dakilang pag-ibig ng lalaking ikakasal sa ating lahat noong inialay niya ang buong buhay niya, ang huling hininga niya para sa simbahan, para sa ating lahat. Kaya nga, kung babasahin din natin ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanata 5, sinasabi roon na ang mga lalaking ikakasal o ang mga lalaking may asawa ay dapat mahalin ang kanilang mga asawa, kung paanong minamahal ni Hesukristo ang kanyang asawa, ang simbahan, at iniaalay ang kanyang buhay. Kaya nga, sa panahon ng Kapaskuhan, at sa bagong taon na ito na ating kinakaharap, isang napakagandang gunita na itago natin sa ating mga kalooban. Itong pagpapakasal ng ating Panginoon sa sangkatauhan upang tayo ay dalhin sa pagdiriwang dala ng kanyang kaligtasan. Kaya nga sa huling bahagi ng Biblia sa Aklat ng Pahayag, makikita natin doon ang korderong ikakasal. At lahat tayo ay inaanyayahang sa kasalang iyon, sapagkat lahat tayo ay inaanyayahang makasal kay Hesukristo ang kordero ng Diyos dito sa daigdig hanggang sa buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.